Is an awesome God this morning. Amen. Sinong alam niya, nandito ang presensya ng Diyos. Hallelujah. We can feel, hallelujah, that the atmosphere na meron tayo, ay ito po yung pong atmosphere na andito po yung presensya ng Diyos. And where the presence of the Lord is, hallelujah, there is freedom. Hallelujah, there is peace, there is love, there is joy, hallelujah, there is comfort in the presence of God. Amen, hallelujah. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung malungkot, hallelujah, sabihin mo sa kanya, hallelujah, nakikiramay ako. Hallelujah. It's not time, hallelujah, to be sad, but it's time to rejoice because we are in the presence of God. Amen. Hindi po panahon ng kalungkutan. You know what is happening right now? Hallelujah sa bansa po natin. Okay, hallelujah. And i-welcome po natin kung meron po tayong mga bagong bisita. Siyempre bisita, 'di ba, 'di bago. Meron ba tayong ngayon lang nakadalo sa umagang ito? Pwede bang pakitas ang paa? Hindi yung kamay na lang. Meron ba? Hallelujah. At gusto namin kayong i-welcome sa umagang ito. At kayo po ay palagi pong welcome every Sunday. Hallelujah, sa church po na ito. Pwede bang palakpakan po natin ang Diyos? Thank you, Lord. And gaya ng sabi ko po kanina, hindi po nalilingid sa atin kung ano po yung pong nagaganap sa atin pong bansa. Right? Hallelujah. Grabe po ang pinagdadaanan po ng bansa po natin sa ngayon. And we do believe, alam niyo yung mga nangyayari, God is allowing ito pong mga situation na pinagdadaanan po natin kasi po meron pong mga inire-reveal si Lord. Amen. Hallelujah. Meron pong ini-expose ang Panginoon. Maniwala po tayo na si Lord, alam nyo kahit minsan tingin po natin, minsan alam nyo sa totoo lang, lahat po tayo, walang Pilipino ngayon na hindi nagagalit sa sitwasyon natin. Hallelujah. Totoo po yan. Pagka ay nanonood ng balita, lahat ang manaririnig mo nangyayari, talagang yung puso mo nagpupuyos sa galit. Hallelujah. Minsan nga parang gusto mo na manalangin na, alam mo ba na hindi lang sila tanggalin ni Lord? Minsan parang gusto mo na Lord, kung pwede lang na maglaho sila. Para wala nang pero hindi po natin talaga, alam nyo ba na merong nangyayaring ganito na sitwasyon, corruption. Hindi lang sa bansa natin, all over the world. Hindi po natin maiwasan, wala pong gobyernong perpekto. Hallelujah. At alam po natin yan sometimes kung bakit nangyayari yan. Alam nyo, meron din kasi tayo na mga Kristiyano, meron din po tayong mga rule na dapat gawin. Hallelujah. Even pagbalikan mo ang sitwasyon sa mga Israelites during those times, bakit nagkakaroon ng mga ganun na mga corruption sa kingdom ng Israel ng mga time na yon? Because alam nyo po ba na minsan ang church, hallelujah, hindi na po nagagawa yung kanilang dapat na gawin, yung tungkulin. Hallelujah, na tayo po ay talagang dapat na kung saan dumudulog palagi sa Diyos, nananalangin, hindi lang para sa ating mga pamilya. Dahil sa totoo lang, alam nyo, hindi na po natin, alam nyo yung mga prayer natin, kadalasan yung prayer natin, naka-confine lang sa pamilya mo, ikaw, yung anak mo, di ba? Minsan halos hindi mo na mabanggit yung bansa na ipanalangin. But today, I do believe na hindi po nawawaglit na tayo pa nananalangin para sa ating bansa. Amin ba yon? Sino dito yung totoong nananalangin? Hallelujah. Dahil alam mo, pag hindi ka nananalangin, merong malaking katanungan. Hallelujah. Kung ikaw ay Kristiyano na hindi nanalangin, ano ka ba ngayon? Kristiyano pa ba? Sa panahon po natin ngayon, ito po yung pong kailangan po natin dumulog sa panalangin. And we thank God, hallelujah, na despite sa mga nangyayari, pansinin po ninyo, Luzon, Visayas, Mindanao,
Ano yung mga nakikita ninyo ng pangyayari? May lindol, baha dito, baha doon, sunog dito, sunog doon. Katatapos ng sunog sa Davao, sunog na naman dito sa Maynila, di ba? Hallelujah. And you know what? Tayo po'y naniniwala na kahit sa mga sitwasyon na ganito, hindi po kailanman natutulog ang Diyos. Parang natutulog na yung katabi mo. Si Lord hindi natutulog, pero yung katabi mo yata parang tulog na. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako sa salita po ng Diyos. Baka tulugan niyo po ako ngayon. Sabi po niya sa Deuteronomy chapter 7, sa verse 9, sabi niya, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God." Somebody say, faithful God. Hallelujah. Kailanman ang Diyos hindi nagbabago yung kanyang katapatan. Amen. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kung mapapansin po ninyo, si Lord sabi niya, He's keeping His covenant of love. Kanino? Kanino daw? Sa totoo lang, hindi naman sa lahat ng tao yan eh. Very specific po yung sinabi ng Lord. He is keeping His covenant of love to 1,000 generation. Pang ilang henerasyon ka na sa umagang ito? Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Ang dami pang mga generations na kung saan ipapanganak. Bakit? Thousands generation. God is keeping His covenant to 1,000 generations of those. Hallelujah. Kanino daw? Who love Him and keep His commandments. Hallelujah. Tandaan po natin, very specific po ito sa mga nagmamahal, sa mga sumusunod sa Panginoon. Ang sabi niya, hallelujah, God is faithful in keeping His covenant to your generations. If you know and you know in your heart that you truly love God and keep His commandment. Parang wala na itong kausap pa. Hallelujah. Napakahalaga po nito kasi po meron pong covenant ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang covenant na yan, sabi niya sa Tagalog, ito ay tipan o kaya ang tipan ay isang kasunduan o kontrata. Meron kontrata si Lord sa iyo at sa pamilya mo. Kasi generation ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang ikaw, hindi lang ang pamilya mo, yung mga susunod pang henerasyon na kung saan ipapanganak, merong kontrata ang Diyos. Hallelujah. Ano yung kontrata? Sabi niya dito, kontrata o nakatakdang mga pangako sa pamamagitan ng Diyos at sayo. It is a covenant between you and God. We're talking about God's covenant this morning. Napaka-importante po nito kasi po, pagpapansinin po natin, there's so many covenants in the Bible na sinabi po ng Diyos, hallelujah, mula kay Adam, hallelujah, hanggang kay Kristo, at hanggang sa panahon po natin ngayon, that God, the same God who promised us, sabi niya, He's keeping His covenant to 1,000 generations. Hallelujah. Libong henerasyon ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na henerasyon, kundi ang pinag-uusapan natin, libong henerasyon. Hallelujah. Kung ilang henerasyon ka na ngayon, the same God who promised that word, it is God who keep His promise to you and to your next generation. Kung ikaw ay naniniwala, pwede bang palakpakan mo ang Diyos? Hallelujah. He did not only keep His covenant, sabi niya, He remembers His covenant forever. Hallelujah. Hindi lang 1,000, forever na raw yan. Hallelujah. Alam mo, pagpapansinin mo yan, kapatid, napakalaga na maintindihan po natin as Christians today. Hallelujah. Kasi ang buhay natin, sabi ko, ulitin ko, napakaikli lang ang panahon na ilalagi natin sa mundong ito. Hallelujah.
See? Ilang taon yung ilalagi natin dito. Minsan ayaw natin na iwanan ang mundong ito. Hallelujah. Napakaraming mga tao kahit Kristiyano na takot na mamatay. Hallelujah. Hindi ako natatakot mamatay pero hindi pa ngayon. Di ba? Hallelujah. Bakit? Meron naman dyan na pwede namang mauna eh. Di ba? Hallelujah. Minsan di ba? May mga tao, Lord, isipin mo, Panginoon, napakabuti ng taong ito, Lord. Bakit siya pa? Hallelujah. Minsan hindi natin matanong si Lord sa mga bagay na yan dahil siya lang nakakalam kung ano ang mabuti para sa atin. Di ba? He keeps His covenant. Sabi niya, He did not only keeps His covenant. Hallelujah. He remembers His covenant. The promise He made to 1,000 generation. Wow. Hallelujah. Sabi mo nga, grabe Lord. Napakabuti mo, di ba? Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Can you imagine yung covenant na yan ng Panginoon na dumating yung time, hallelujah, that covenant na kung saan kontrata ng Diyos sa tao. Ang tao po na break niya yung covenant yun mula kay Adam. Hallelujah. But we thank God. Hallelujah. Hindi nagbago si Lord. Kung ano man yung sinumpaan ng Panginoon, tinutupad ni Lord yung kanyang pangako. Amen. Hallelujah. He's not only yung tinatawag po natin na a maker of covenant, but He is also a keeper of covenant. He keeps His covenant. Hallelujah. Hindi po kailanman ang Diyos, alam mo ba na lumipas yung kanyang sinabi at wala na. Tayo po na mga tao, nangyayari yun sa buhay natin na para bang nagsabi lang tayo pero minsan nakakalimutan natin. But never in the mind of God, kung ano man yung pangako niya, sabi niya, He remembers. Hallelujah. Every time na kung saan nakikita niya yung buhay mo, yung pamilya mo, naaalala ng Diyos yung kanyang covenant na yan. I have a covenant with these people. Alam niyo yung mga Israelites, hallelujah, maraming pagkakataon, maraming panahon na kung saan nalis sila ng kanilang mga landas, and yet, kahit sa mga ganong sitwasyon, ang Diyos, alam mo ba na ang Diyos, para bang alam mo yung Panginoon na parang isang lalaki na nanliligaw sa kanyang minamahal na babae, hinahabol-habol niya. Hello? Meron mga ganun ng mga lalaki. Meron ding hindi lang lalaki, mga babae. Hallelujah. Na kahit nakikita mo na minsan para bang sasabihin nila, ano bang klaseng pag-ibig yan? Meron ka parang sobra naman yan. Tama? Diba na kahit hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal mo, pero andun pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sa dami ng maling nagawa natin sa buhay, sa dami ng kasalanan natin, hindi na mabilang, and yet, hallelujah, dahil sa covenant ng Diyos sa atin, hindi niya kailanman wawalang bisa yung kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Keeping God's covenant is very important po yan. Hallelujah. Dahil ang dami pong mga nakapaloob na kung saan biyaya, pagpapala, kabutihan ng Diyos. Kung tayo nga ay nagkakamali, nagkakasala, and yet, ito pa rin ang Diyos, patuloy na nagmamahal, patuloy na kung saan pinoprotektahan tayo, patuloy na kinakalinga tayo ng Diyos. How much more? Hallelujah. When we keep His covenant. Diba? Hallelujah. Mas lalo na siguro kung ang Diyos, hallelujah, alam mo yung pagmamahal mo sa Kanya, kung paanong nararamdaman ng taong minamahal mo, dapat mas nararamdaman ni Lord na mahal mo siya.
Pwede ba yon? Amen. Hallelujah. Parang minsan, di ba, hallelujah, mas mahal mo pa yung aso mo kasi marami ka pang panahon sa kanya. Hello? Merong mga ganun sa totoo lang. Ang dami nating naibibigay na panahon sa mga bagay dito sa mundong ito. Pero minsan naaalala lang natin ang Diyos pag meron tayong mga problema, kung meron tayong mga karamdaman, kung meron tayong mga pinagdadaanan, doon natin naaalala, Lord, patawad. Tama o mali? Kaya minsan si Lord, dinahaya niya tayo na dumadaan doon para nang sa gayon. Alam mo yung pagmamahal mo, gusto ng Diyos, mas lalo itong mag-alab. Kasi sa totoo lang, yung pag-ibig natin sa Diyos, nag-aalab yan pag tayo po ay dumadaan sa mga samot-saring sitwasyon sa buhay na ito. Pero kung napakaganda ng pinagdadaanan mo, hello, halos hindi mo maalala yung nagpapala ng buhay mo. Amin ba yun? Hallelujah, huwag po natin kalilimutan. We need to keep God's covenant. Romans chapter 8, sabi niya dito, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. Alam niyo po ba na sa Tagalog, parang medyo pagtitignan mo yan, kasi pansinin po niyong mabuti. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Parang pagtitignan mo yung translation po niya sa Tagalog, medyo mababaw. Dapat sabi niya doon, for as many as are led by the Spirit of God. Anong sabi niya? Yun daw pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Meron ba akong kausap dito na pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos? Kasi most of the time, kahit tayo po ay mga Kristiyano na, nauuna pa tayo sa Diyos. Tapos gusto natin, Lord, i-bless mo, Panginoon, ito. Lord, i-bless mo ako. Paano ka i-bless ni Lord? Hindi mo hinihingi yung patnubay niya. Hindi mo hinihingi na manguna siya sa buhay mo. Inuunahan na natin si Lord. Pag nandun na tayo sa gusot ng mga problema, saka natin maaalala, Lord, tulungan mo po ako sa pinagdadaanan ko ngayon. Hello? Kaya pala tayo dumadaan dyan, mga kapatid, kasi nakalimutan natin na kung saan si Lord ang manguna sa atin. Kadalasan, inuunahan na natin siya, especially pagdating sa pakikipagrelasyon, mga kabataan. Meron ba akong kausap ng mga kabataan ngayon? Lord, naniniwala ako, Panginoon, babaguhin mo rin ang buhay nito. Diba? Sabi na nga ni Lord sa iyo, hallelujah, huwag kang makipag-boyfriend o kay makipag-girlfriend sa mga hindi mananampalataya. Pero nandoon ka na, inunahan mo na si Lord. Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, pwede bang baguhin mo yung puso niya? Tulungan niyo po ako, Lord. Diba? Hallelujah, hindi lang naging boyfriend, naging kayo na. Hallelujah, naging mag-asawa na kayo. At mas lalong, alam mo yung problema, mas lalong dumagdag ang napakarang. Bakit? Hindi nga siya mananampalataya. Pansinin po ninyo, sabi ni Lord, do not be equally yoked with unbelievers. Kasi hindi daw pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Hallelujah. At hindi daw pwede na kung saan, alam niyo yung matamis na bukal ng tubig ay hindi babalong daw sa isang, sa isang balon. Na doon sa isang balon dumadalo yung matamis at mapakla. Hindi pwede yun. Merong pinanggagalingan ang bawat isa. Hallelujah. Can you imagine? Hallelujah, kung yung katabi mo bawat gabi, hindi anak ng Diyos, kanino siya anak? Oh, di ba? Dalawa lang naman ang pwede nating pagpiliin kundi ang Diyos ang ama mo.
Sabi ni Lord sa kanila, yung mga Pharisee at saka mga Sadducee, hallelujah, ang diablo ang inyong mga ama, sabi niya, ang inyong ama. See? And you imagine mo lang, pag kinikis mo yung isang tao, di ko alam sa inyo. Hello? Para ka daw humahalik sa demonyo. So, napaka-importante na kung saan, hallelujah, tayo po ay nililid ng Lord. God is leading us. Amen. Para hindi tayo dumating sa point ng buhay natin na, hallelujah, napakarami ng gusot sa natin, maalala si Lord na tulungan tayo sa ating sitwasyon. Sa verse 15 sabi niya, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Sa Tagalog sabi niya, "Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot na tapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup, na dahil dito ay sumisigaw tayo ng Aba, Ama ko." Hallelujah. Ito po yung pong isa sa mga covenant, hallelujah, na ni-restore ni Lord sa atin, that we can call Him our Abba Father. Because He is our Heavenly Father. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Through our Lord Jesus Christ. Verse 16, sabi niya, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Hallelujah. Di ba kayo dumating sa point na nagtatanong kayo sa sarili nyo o tinatanong ninyo si Lord, "Lord, ako ba yung totoong anak mo?" Hello? Hindi ba kayo nagtanong noon? Sa buhay ninyo, sino dito na nag-pray na natanong niya kay Lord, "Lord, talaga bang anak mo na ako?" Di nyo ba nasabi yun kay Lord? At sometimes, parang meron kang parang doubt sa heart mo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Kanina, sabi niya, led by the Spirit of God. When you are led by the Spirit of God, then you know for sure, sabi niya, that you are God's children. Sabi niya, the Spirit, mapapansin ninyo yon, capital letter po ng S po yung makikita po natin. It speaks about the Holy Spirit. It bears witness with our spirit. Hallelujah. May conviction tayo. Nararamdaman natin yan. Hallelujah. At alam mo sa sarili mo na kung saan tinanggap mo siya. Hallelujah. At yan yung nagpapatotoo bakit meron ka niyan sa buhay mo. Naninirahan sa iyo ang Holy Spirit. Siya yung nagpapatotoo na kung saan ikaw ay anak ng Diyos. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo? Because you know, hallelujah, ikaw ay anak ng Diyos sa umagang ito. The verse 17, sabi niya, "And if children, then," anong sabi niya? Hallelujah, tagapagmana ka raw. Hallelujah. Tagapagmana, asan yung mga tagapagmanang anak ng Diyos? Hallelujah. Meron tayong mamanahin. Hallelujah. Then heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Hallelujah. In this world, merong mga sufferings. Hallelujah. Pero sabi ng salita ng Diyos, be of good cheers. Hallelujah. Bakit? Alam mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos. Bakit ka dumadaan dyan?
Darating yung time, sabi niya sa Tagalog, kung papaanong, hallelujah, si Kristo po ay niluwalhati, maluluwalhati din tayong kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga in verse 18 ng Romans chapter 8 din, sabi niya, hallelujah, the sufferings of this present time cannot be compared to the glory that awaits us. Woo! Hallelujah! Alam mo yung nag-aantay sa iyo na kaluwalhatian, sabi niya, yung pinagdaanan mo sa buhay na ito, anumang hirap yan. It can never be compared, hallelujah, to the glory that is waiting for you. Hallelujah. Kaya alam mo yung kapatid, hallelujah, yung buhay natin dito, tandaan mo, yung paghihirap na nararanasan mo, kung alam mo sa sarili mo na tama yung buhay na nilalakaran mo, tama yung buhay, yung relasyon na meron ka sa Diyos. Yun yung napakalagay. Tingnan natin yung sarili natin, tama ba yung relasyon na meron tayo sa Diyos? Hello, it's very important. Hallelujah, hindi ka lang pumupunta sa church every Sunday. Dapat yung buhay mo, yung relasyon na meron ka sa Diyos, tama. Bakit? Hallelujah, walang kwenta daw yung kahirapan na pinagdadaanan mo. And you imagine, gusto ko lang kayo na kung saan dalhin sa isang sitwasyon. Sabi ko nga napakaikli ng buhay, ibig sabihin maikli lang yung pinagdadaanan mong sufferings. At hindi naman lahat sufferings eh. Hallelujah. Ang dami pang ang blessing eh. Tama o mali? Hallelujah. Parang hindi kayo agree ah. Alam niyo, pag bigyan ko po kayo ng sight pagdating po ng time, kasi sabi ko nga maikli ang buhay dito. Alam niyo, after ng tayo wala na dito, alam niyo yung 1,000 years millennial reign. Mabubuhay ka ng 1,000 years dito. And during those 1,000 years na millennial reign, wala nang hirap yun. Kasi babaguhin ni Lord yung mundong ito. Hallelujah, makakaranas ng kasaganaan. Hindi lang yung mga tao na kung saan nakasama doon sa millennial reign, even outside, mararanasan ng marami. Because Christ will reign. Siya yung magiging hari sa panahon na yun for 1,000 years. Kaisipin mo kung alimbawa yung taon na nilagi mo dito 80 years. Hallelujah. Merong 1,000 years babalik ka dito. Maghaharing kasama ni Kristo. At yun yung nag-aantay na kaluwalhatian. Hallelujah, for the glory of God. Hindi lang 1,000 years, because after 1,000 years, you shall be with the Lord forever. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos kung kasama ka doon sa forever na yan? Amen. Hallelujah. Sige, tuloy natin. Sabi niya Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1 to 14. If you fully obey the Lord your God and carefully, somebody say carefully. Hallelujah. Obey and carefully follow all His commands I give you today. The Lord your God, sabi niya, will set you high above all the nations on earth. Alam niyo ba, pag titignan niyo, babalikan po ninyo ang ginagawa ng Diyos sa bansang Israel. Hallelujah, pinagpapahal ng Diyos ang bansang Israel. Hallelujah, although hindi nawawalan ng conflict. Hallelujah, and yet makikita mo yung pangako ng Diyos sa kanyang bansa. Andoon, hindi niya pinapabayaan. At darating yung time, hallelujah, that God will completely restore His nation. At talagang makikita ng lahat ng maraming bansa kung papaano itatampok ng Diyos yung bayan na yan.
Amen. Hallelujah. At lahat ng mga naniniwala, hallelujah, nananampalataya sa ating Panginoon, itatampok ng Diyos ang buhay ninyo. Hallelujah. God will set you high above all the nations on earth, all these blessings. Somebody say all these blessings. Hallelujah. Not some of that blessing, all. Hallelujah. All these blessings will come on you and sabi niya, accompany you. Hallelujah. Alam mo ba yung pagpapala, sasamahan ka na ng pagpapala? Parang yung katabi mo ang lungkot, ayaw niya ata. Sabi mo sa kanya, kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Hallelujah. Si Lord nga gusto kanyang i-bless, pero ikaw ayaw mo pa rin. Ano ka ba naman? Ay. Hallelujah. See? It will accompany you, sabi niya. And if you obey the Lord your God, meron pa tayo anak, sige tuloy natin. Sabi niya, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and lambs of your flocks. Verse 5, your basket, yung pinaglalagyan mo daw ng pagpapala mo, pupunuin ng Diyos. Hallelujah, pagpapalain ng Diyos. Sino dito yung merong alam niya may bank account siya? Hallelujah, you have to believe, hallelujah, when you know in your heart, hallelujah, na ang puso mo, handang, alam mo yung handa ka na kung saan sumunod, gawin to pa rin, hallelujah, yung, alam mo yung covenant na meron ka sa Lord. Sabi ni Lord, i-bless niya yan. Hello, you have nothing to worry, hallelujah, about your future. Kung ikaw ay, alam mo yung sumusunod ka, ginagawa mo yung sinasabi ng Lord sa iyo. Sabi niya, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Hallelujah. It's very simple kasi sabi ni Lord, God will command His blessing. Alam niyo ba yung pwedeng utusan ni Lord yung pagpapala para sa iyo? Hallelujah. When you fully obey the Lord your God and do what He has commanded you. Hallelujah. Sabi niya, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in 7. Hallelujah. Grabe yung gagawin ni Lord. Alam mo kahit yung protection, nandyan yung protection ng Diyos. Hallelujah. Sige, tuloy natin. Verse 10, sabi niya, yan, charan, chan, chan. Ayan. Wala na ba? Verse 10, sabi niya doon, sabi niya verse 8, then the Lord will send a blessing on your barns. Magpapadala daw ng pagpapala si Lord sa lalagyan mo. Hallelujah. And on everything you put your hand to, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Hallelujah. Kaya, alam mo, huwag mong maliitin yung tinitirhan mo ngayon. Na minsan kahit napakalit lang na naluti ang meron ka, tandaan mo, pag si Lord dinala ka dyan sa lugar na yan, may blessing ang Diyos sa lugar na yan. Hallelujah, mapapansin mo na kahit yung mga tao na nakatabi mo, pagpapalain din ni Lord, hindi lang ang pamilya mo, bakit? Madadamay sila sa blessing mo. Alam mo ba yung favor na meron ka kay Lord, apektado pati yung kapitbahay mo? Hello? Sabi po ng Lord, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Then all the people on the earth will see that you are called by the name of the Lord, that they will fear you.
Mismong yung mga tao, alam mo ba yung marirecognize kanila? Because the Lord is with you. The Lord is blessing you. Alam mo ba yung parang si Abraham, nung panahon na siya pinapunta ni Lord sa bayan na kung saan sabi niya, umalis ka sa bayan mo, pupuntahin siya ni Lord, hindi niya alam kayang po. But you know what? Sa lahat ng lugar na kanyang pinupuntahan, pinagpapala siya ng Diyos. Sasabihin sa kanya, alam niyo yung hari nung time na yun doon sa lugar na yun. Sasabihin niya kay Abraham, alam mo Abraham, natatakot na siya kay Abraham. Bakit? Nakikita niya lumalago yung pag-aari ni Abraham. Bakit? Nakikita niya, sabi niya, alam kong sinasamahan ka ng Diyos. Bakit? Pinagpapala siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. People will recognize you being blessed by God. Kasi very obvious. Lahat ng gawin mo may pagpapala. Bakit? May patnubay si Lord sa buhay mo. Sino kayang buhay yon na pinapatnubayan ng Lord? Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit sa panahon na pinagdadaanan natin. Verse 11. Yan. The Lord will grant you abundant prosperity. Prosperity na nga, abundant pa. Diba? Hallelujah. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you, the Lord will open the heavens. Hallelujah. The storehouse of His bounty. To send rain on your land in His season, to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Hallelujah. Alam mo pag dumating yung biyaya ng Diyos na yan, alam mo yung pinagdaanan mo, as if parang hindi mo akalain na dumaan ka sa katakot-takot na hirap sa gagawin ng Diyos. Hallelujah, na pagbabago sa buhay na meron ka. See, let us believe, let us trust God. Let us, alam mo yung keep God's covenant. Hallelujah. Ito po, pag-usapan po na hindi pa tayo tapos. Sabi po niya dyan, meron pa ba anak? Do not turn aside. Or sabi niya, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Hallelujah. Pag ginawa mo raw yun, sabi ng ibang translation, do not deviate to the right nor to the left, but straightforward, following, obeying God's command. Bakit? May pagpapala po in keeping God's covenant. Number 1, dito na yan, may promotion. Sino dito? Hallelujah, naniniwala siya, may promotion siya. May ihahabol na promotion si Lord. Hallelujah, sa taong ito. Sabi niya, now therefore, so shalt thou say unto my servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel. Sabi ng Lord kay David, alam mo kung anong pinanggalingan ni David? Dati siyang nagpapastol ng tupa. Hallelujah. Pero ibang klase yung level ng kanyang promotion. From being a shepherd boy, hallelujah, to become a king of the nation Israel. Parang isipin mo, imposibleng mangyari yun. Ang daming mga, hallelujah, na kung pagtitingnan mo, ang daming mga tao na kung saan, mas, alam mo yung qualified. Hallelujah. Hindi nga qualified si David eh. Hallelujah, pero tandaan mo, kahit hindi ka qualified, pag panahon na ikaw ay pro-promote ni Lord. Bakit? Anong sabi ng salita ng Diyos? Yung promotion natin. Hallelujah. Tingnan mo yung ibang, doon sa Psalm, sabi niya, promotion comes from, kanino daw nanggagaling yung promotion?
Hindi doon sa supervisor mo. Hallelujah. Minsan sinisisi natin na kung saan, yun kasi may pinapaboran siya. No. Pagbabalikan mo yung salita ng Diyos, hallelujah, that promotion, it does not come from the east, sabi niya, nor from the west, nor from the north to the south. Promotion comes from the Lord. Hindi nanggagaling sa kung kani-kaninong kamay. Hallelujah. Bakit? Yung totoong promotion galing kay Lord. Pag ipopromote ka ni Lord, tandaan mo, hallelujah, walang pwedeng humadlang sa promotion mo. See, ano pong gagawin natin? Sabi ng salita ng Diyos, fully obey. Hallelujah. God's command. Hallelujah. Do not deviate from the left to the right. Let's fully obey the Lord. Kasi andun yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Another thing, sabi niya dyan, diretso na natin anak. Pangalawa, may protection tayo kay Lord. See? Sabi niya, I have been with you wherever you have gone. And I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great like the names of the greatest men on earth. Anong sabi ni Lord? I have been with you wherever you have gone. Kung saan daw pumupunta si David, hallelujah, hindi siya iniiwan ng Diyos. Andoon palagi ang Diyos, sinasamahan siya. Ibig sabihin, pagkasama mo si Lord, may protection ka. Hallelujah. Kaya alam niyo si David, pagpabalikan po niyong Psalms, hallelujah, nandoon palagi, ang dami niyang sinulat ng mga kanta when it comes to God's protection sa kanyang buhay. See? Siya yung may sulat na sabi niya, Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom will I trust. Bakit? Alam niya, habang siya nagtitiwala sa Diyos, hindi siya pinapabayaan ng Diyos. 1,000 may fall at your side and even 10,000 at your right side, sabi niya, but it will never come nigh to your dwellings. With your own eyes, you will watch and see the rewards of the wicked. Minsan nakikita natin, Lord, bakit itong mga tao ito, mga wicked sila, na pro-promote sila. Sabi ni Lord, watch and see. With your own eyes, hallelujah, you will see how the Lord will punish these wicked people. Hallelujah. Yung alam mo yung nagagalit ka sa sitwasyon nangyari sa bansa natin, watch these people. Darating yung time, God will punish these people. Hallelujah. Every wicked things that they have done, hallelujah, pagbabayaran nila lahat sa harapan ng Diyos. Sabi ni Lord, with your own eyes, you will see, hallelujah, how God rewards this wicked. Meron din nakalaan para sa kanila. Hallelujah. But because you have made the Lord, which is your refuge, even the Most High, which is thy habitation, therefore, sabi ni Lord, there shall no evil befall you. Neither any plagues come nigh your dwellings. For the Lord your God, hallelujah. Alam mo, ang Diyos, sabi, hindi kanya pababayaan. Because you have set your love on Him. Therefore, sabi ni Lord, hindi ka lang protektahan ni Lord, He will set you on high. Hallelujah. I-promote ka ni Lord. Kasi alam ni Lord yung totoong nagmamahal sa Kanya. Alam ni Lord na si David, mahal niya ang Diyos. Hallelujah. Kahit walang nakakaalam, si Lord alam niya kung ano ang laman ng puso mo. Tandaan po natin mga kapatid, huwag po nating pababayaan. Sabi ng salita ng Diyos, do not turn to the left nor to the right. Hallelujah. Yung pag-ibig na meron tayo sa Diyos, wala dapat yan makakasagaban. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ayan po ninyo, kahit ang daming pinagdaan ng bansa natin, but we are still here. Amen. Hallelujah.
patuloy pa rin na kung saan hindi pinapabayaan ni Lord. Another thing, sabi niya dyan, ituloy natin anak, number 3, provision. May provision si Lord. Sabi mo dyan sa katabi mo, may provision si Lord. But my God will supply all your needs. Hallelujah. According to His riches and glory. Alam niyo sa Tagalog, napakaganda. Sabi niya, buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos. Hello? Ang ganda, di ba? Sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos. Kaya mo bang ubusin ang kaya? Sabi nga, hindi maubos ay pagpapalain ka niya. Hallelujah. Hindi mo kayang ubusin yan. There's store of blessing. Hallelujah, in heaven. Sabi ni Lord, He will open up the storehouse of His bounty. Hallelujah, para ikaw ay pagpalain. Alam mo, alam ng Diyos yung puso ng kanyang pinagpapala. We cannot deny that. Kahit sabihin mo na, Lord, hallelujah, faithful naman ako. Alam ni Lord kung totoong faithful ka. Hallelujah, we cannot deny the truth. Hallelujah, bakit walang lumalagpas sa paningin ng Diyos? Tandaan po natin yan. May provision palagi si Lord. Sabi niya, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city, blessed in the country. Hallelujah. Blessed wherever your basket or knitting through will be blessed. Sabi ni Lord, verse 6. Tuloy-tuloy na. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Grabe. Hallelujah. Kaya hindi mo kayang i-deny yan sarili mo. Alam mo, hallelujah, nakikita mo kung sino yung mga pinagpapala ng Diyos because the Lord knows the heart of these people. Hallelujah. And if it is time for you to be blessed, alam ni Lord, tama ang puso mo, kaya kay be-bless ni Lord. Hallelujah. Hindi po tayo nagtataka na panalangin tayo ng panalangin. Why, Lord? Hindi. Siguro, Lord, ayaw mo nito sa akin. Totoo naman yun, hindi gusto ni Lord yun. Pero alam mo ba, most of the time, kung bakit hindi tinutugon ni Lord yung panalangin mo, tandaan po natin, mali yung puso na meron tayo. Hallelujah. Bakit? Alam mo, kahit imposible pag tama yung puso mo. Tandaan po natin yan, kahit imposible, kung tama yung puso mo, ibibigay ni Lord yung hinihingi mo. Hallelujah. Pastor, meron bang ganyan? Meron. Si Hannah, yung prayer niya imposible. Diba? Hindi siya pwedeng magkaanak. Bakit? Baog siya. Sarado yung kanyang womb. Pero nakita ng Diyos, tama at totoo yung kanyang nasa puso. Nung nanalangin siya kay Lord, Lord, kung bibigyan mo lang ako ng anak, ibibigay ko rin sa iyo. Nakita ni Lord, totoo ang puso ni Hannah. Lord, bigyan mo ako ng 1,000,000, ibibigay ko sa iyo ang kalahating milyon. Nakita ni Lord, hindi mo ibibigay. Hello? Sa totoo lang alam ni Lord, hallelujah, kung yung pinapanalangin mo, yung sinasabi mo ay gagawin mo sa Kanya, tutuparin mo. Bakit? God knows our heart. Hallelujah. Kaya blines ni Lord si Hannah, hindi lang ibinigay ni Lord yung kanyang hiniling, higit pa roon ang binigay ng Diyos. Pag tama, totoo yung puso mo na nanalangin, hindi lang yung hinihingi mo ang kayang ibigay ng Diyos, higit pa riyan ang kayang gawin ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, 2 Corinthians
6-8. Itong ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Pag tama yung puso mo na nagbibigay, sabi ni Lord, magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Anong sabi niya? Sa lahat ng bagay. Hello? At anong sabi pa niya dyan? At higit pa sa inyong pangangailangan. Hello? Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Hallelujah. Alam ni Lord kung bakit kanya pagpapalain. Bakit? Gusto ni Lord sumagana ka sa mabubuting gawa. Kung yung pagpapala na yun ay magdudulot sa iyo ng kapigatian, hindi yan ibibigay ng Diyos sa iyo. Because the blessings of the Lord will make you rich and He will never add sorrow with it. Hallelujah. Katun na nagugunigon ka, to kapaugi pa may bindisyon mo, aliwata na bindisyon niya ng lapod katawan. Hallelujah. Tasay bindisyon niya man lapod Diyos, walay doon. Ang gapoy gunigon. Hallelujah. Sige, number 4. There is peace. Philippians chapter 4, sabi niya verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan. Hallelujah. Anong sabi niya dyan? Hindi maunawaan ng tawang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. The word peace means whole and complete. Kasi sa totoo lang, kung ang daming kulang sa iyo, wala kang kapayapaan. See, yung matutulog ka na wala kang isasaing bukas, hindi ka makakatulog. Paano ka magiging payapa, di ba? Iisipin mo, magbabayad ng tuition fee, walang pang tuition fee, walang pamasahe, walang pambili ng ganito, ang daming wala. There is no peace. Hallelujah. But when you fully obey your God, hallelujah, hindi ka lang pagpapalain ni Lord, bibigyan ka ng kapayapaan. Tingnan ninyo yung mga tao ngayon na bilyon-bilyon meron sila, hindi nila alam gamitin yung kanilang mga sakyan na binili. Can you imagine, yung mga sakyan na yan, ang dami, hindi mo alam kung sino. Masabi, isipin ko, kulang yung araw. Kahit isang buwan, kulang ang isang buwan para gamitin yung kanilang masakyan. But you know what? Pag titignan nyo sila ngayon, meron bang kapayapaan yung mga taong yan ngayon? Wala. Kasama ng kanilang mga pamilya, walang katahimikan ang kanilang mga puso at isip. Bakit? Mali yung blessing na pinanggalingan. But the source of our blessing is no other than our God. Hallelujah. At ang pagpapala na bigay niya sa atin, may dulot na kapayapaan sa atin pong mga puso. Number 5, preservation. Hallelujah. Preserve ni Lord yung buhay natin. Amen. Di tayo pa hintulutan ng Diyos. Hindi lang, bakit i-preserve ni Lord ang buhay natin? Habi niya dyan, pansinin po natin, ituloy natin, anak. Sige pa, meron pa yata dyan. Habi niya, dahil i-preserve ni Lord o kani Lord, ibig sabihin, pahahabain niya ang buhay mo. Amen. Sinong alam niya na pinipreserve ni Lord yung buhay niya? Hallelujah. Hahabang buhay mo. Anong sabi niya doon sa Proverbs chapter 3? Sabi niya, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Anong sabi niya? For they will prolong your life. Kanino kayang buhay yun? Sabi niya, pahahabain ng Diyos ang buhay mo. Hindi lang pahahabain ng Diyos. Ano niya? Many years.
Kanino kayang buhay yon? Hallelujah. Alam niyo yung ibang tao, sabi nila, kaya pinapahaba ng Diyos ang buhay mo. Meron tayong kasabihan dahil ikaw ay masamang damo. Hello, ang masamang damo, sabi nila, matagal mamatay. Huwag po kayong maniwala doon. Hallelujah. Yung mga totoo na kung saan mga taong tumatalima sa covenant ng Diyos sa kanilang mga buhay, sila yung magtatagal, pinagpapala ng Diyos ang kanilang mga buhay. I want you to stand up with me and look at yourself this morning. Tingnan mo yung sarili mo kung gaano ka ka-blessed. Kung gaano ka alam mo yung favor na meron ka sa Diyos. The reason why you are here this morning. Because God wants to establish that covenant. Not only in your life, but to the many generations na lalabas, hallelujah, sa iyong pamilya. Ikaw yung nais ng Diyos na gawan, hallelujah, ng mga pagpapalang ito. Because nakikita ng Diyos yung puso mo. Kapatid, kung ang puso mo ay hindi pa nakahanda, hallelujah, na gawin yung pinapagawa ng Lord, just say to the Lord this morning, Lord, ihanda mo po ang aking puso. Itama mo po, Panginoong Diyos. Hallelujah, ang aking heart. And realign our spirit, Lord, with your spirit. Dahil sabi mo, Panginoon, if we are led by your spirit, O God, dito po namin nakikita na nalalaman, O Diyos, that we are your children. Kaya Lord, ang dalangin ko, Panginoon, O Diyos, pangunahan mo po kami. Nais namin, Panginoon, na itama, O Diyos, O God, ang mga pinagdaanan namin na minsan nauna kami sa inyo. Pinangunahan ka namin sa mga desisyon namin, sa mga plano, at mga bagay-bagay, O Diyos, O God, na nangyari na sa amin pong mga buhay. We ask for your forgiveness. And right now, Lord, I pray, realign our spirit, our heart, O God. Upang, O Diyos, hindi na po kami magkamali ng mga decision, ng mga plano, Panginoon, na hindi ka na namin pangungunahan, O Diyos, kundi Lord, ikaw na ang mangunguna sa buhay namin. Being the Lord of our life. Ang samot dalangin namin sa araw na ito, Diyos, O God, samahan po ninyo kami. Dahil yun ang sabi mo, O Diyos, O God, lahat ng sinasamahan mo, lahat ng pinapatnubayan mo, doon namin nalalaman na kami nga, O Diyos, O God, ay mga anak mo. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito dahil nakikita namin ang aming sarili mula sa oras na ito. We will be obedient children. We will follow and obey, O God, your words. We will keep those covenant, Lord. Dahil alam mo, Panginoon, hallelujah, at alam namin mula sa iyong mga salita, O Diyos, O God, you are restoring that covenant to those people, O God, of whom their hearts, O God, nakahanda silang sumunod, nakahanda nilang ibigay ng kanilang buong puso na mahalin ka, O Diyos, higit sa ano pa man, Panginoon, na meron sa buhay na ito. Maraming salamat. At yung mga pangako mo, O Diyos, O God, sa iyong mga salita, tuparin mo, Panginoon, O God. Gaya ng sabi mo, O Diyos, inaalala mo ang mga pangakong yan
sa 1,000 henerasyon na meron kami. We're praying today, O God, mula sa aming mga buhay hanggang sa mga henerasyon, Panginoon, na isisilang ang pagpapala mo, ang pabor mo, Diyos, O God, ay mararanasan nila. Makikita ng maraming mga tao, Panginoon, ang pagsamang gagawin mo po ninyo, O Diyos. At sasabihin nila, O God, na kami nga ay totoong ginagabayan mo. Dahil ang pagpapala mo ay kanilang nakikitang nangyayari sa aming pong mga pamilya. Maraming salamat. I-bless po ninyo, Diyos, ang mga pamilyang nandirito. Huwag niyo pong kalilimutan ang mga sakripisyo ng bawat isa. Lord, alalahanin po ninyo, O Diyos, O God, lahat ng mga sacrifices ng bawat isa. Higit pa riyan, gaya ng pangako mo, Panginoon, ang gagawin mo, Lord God. You will not only double the blessings, O God. You can even multiply, O God, to 100 times, O God. I am praying and I'm declaring, Lord God, sa araw na ito, O Diyos, pagpalain mo sila higit sa kanilang mga kahilingan, O Diyos. At ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa bawat pamilyang nandirito. Marami pong salamat. Sinisilyon po namin, Panginoon, ang mga salita mong ito, Lord God, sa pamagitan, Lord, hallelujah, Lord, ng pagpapartake namin, O Diyos, O God, ng simbolo ng iyong katawan at iyong dugo. As we remember, O God, what you have done on the cross of Calvary. God, thank you so much, Lord. Kailanman hindi mo kami nakalimutan na kahit sa cross, Panginoon, inaalala mo ang bawat isa sa amin. We thank you, Lord, sa dala, Panginoong Diyos, O God, ng iyong ginawa na pagtutubos sa amin. Thank you, Lord, for all the blessings, O God. Hallelujah, pinagpapala ka namin sa araw na ito. We say pass over, O God, sa lahat ng salot ng karamdaman, kahirapan, Panginoon, O Diyos, O God. Hallelujah, mga sakit-sakit, Panginoon, O God. Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, we cancel, O God. Hallelujah. And right now, Lord, we invite all your blessings sa buhay namin. Lahat ng pabor mo, dalhin mo sa aming pong mga buhay, kasama ng aming mga pamilya, upang ikaw ay patuloy na maluwalhati at mapagpala. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.